Ito na lang reloader natin. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Yan na lang reloader. Saan? Sabit mo na yan. Ako palagi ang laman ng usapan sa kalye na maabot at di na mo ay talagang imposible. Wala din maliitin ng mga putaro. Ito'y hasang-hasa sa gera, liriko, di kalibre. These bars are rugged and built like Schwarzenegger. Hindi ko mga bibig before I fold you like a paper. Let your neck, wag pa bara-bara. Get your act right or get clapped like Thriller and Manila. Mayayabang na rapper, tumabay kayo dyan. Ilabas na ang payo kasi ito'y maulan. Hindi ito para sa haters na puro lang aba. Mga binibigkas na rin na matinig alaman. So back up son before you get blessed. Y'all a bunch of bitches and y'all ain't ready for this. I got them hands to drop before charges get pressed. I'm repping 561 so you better not test. New school and old school nagbabangayan. Pero ang mga ungas hanggang imik lang naman. Ang mga haters sinasabing sino ba yan? Ako si RM motherfuckers lahat papalagan. Mga nagyayabang sa music video looking real fresh. Kaya ko tong sinaing pati tulad pa next. Huwag kang magmataas before I make you eat grass. Acting like you the shit, mukhang tayo sa grass. So follow the click you claim and the city you from. Okay, good day mga Airsoft. Hello po sa inyo lahat. Good day mga kabigman. No? Mga Airsoft, pasensya na kayo, no? Hindi ako nakapag-vlog kanina yung vlog natin kaninang hapon, no? Kasi nagpakabit ako ng bagong internet service provider, no? Actually, ang internet service provider namin is tatlo na, no? Meron kaming PLDT, meron kaming Globe, actually apat pala, sorry. PLDT, Globe, Converge, at saka Starlink. Ayun, no? So, ayun dire-diretso natin, no? Review and unbox tayo ngayon, no? Para maihabol natin to for shipping by tomorrow, no? Kasi syempre, as much as possible, yung mga Airsoft natin nag-aantay, ayaw natin na ma-delay pa yung paglalaro na gagawin nila. Ayaw natin na paano ba sabihin to, na maantala. Ganda, no? Kasi umiisip ako nung mga word na hindi ganong gasgas, no? Yung word na maantala. 'Di ba? Medyo may kalaliman, 'di ba, no? Ayun, kaya dire-diretso natin review and unbox, no? Nakita nyo naman, dalawang malulupit na rifle, may isa na naman pistol dito, no? Unit ng ating ka-Airsoft, Joey Magiting of Lucena, Quezon Province, okay? Si Sir Joey Magiting ay isang seaman. Isa siyang seaman na kababalik lang ng bansa. Okay? Nag-i-stay pa lang siya ng 3 days, no? So, nasa barko pa lang siya. Ang kwento niya, nasa barko pa lang siya is, nanonood na siya sa atin. Tapos, talagang nagtabi siya ng pera, nagtabi siya ng pambili ng airsoft, no? Kaya ngayon, nandito na siya sa Pilipinas, tinupad niya yung regalo niya sa sarili niya, no? Ganito mga airsoft, no? Lalo na kung ikaw isa kang ama, isa kang magiting na ama, isa kang ama na nagpro-provide, na nagtataguyod ng pamilya mo. Okay? Hindi masama magtrabaho, hindi masama maglaan ng para sa pamilya, pero hindi rin naman masama na magtira ka para sa sarili mo. Okay? Ayan, Kasi ganito yan, no? Bilang isang lalaki, lalo na sa lalaki, sa part ng lalaki, no? Mahalaga yung confident level. Mahalaga yung boost ng immune system. Ikaw nga nagtatrabaho, pwede bang sakitin ka, di ba? Pag ikaw nagtatrabaho tapos sakitin ka, sa tingin mo, paano mo mai-provide yung pangangailangan ng pamilya mo, di ba? Kailangan ma-boost mo yung immune system mo, ma-boost mo yung daily, yung pang-araw-araw na mood mo, di ba? Ngayon, ang laki ng nagagawa ng airsoft regarding sa pag-boost ng pagkatao ng immune system ng isang lalaki. Okay? Kasi ganito, no? Advice na rin to para sa mga
girlfriend dyan, sa mga partner dyan, sa mga misis dyan, sa mga couple. Okay? Pag yung si lalaki, yung mister nyo, is, halimbawa lang, nagbalak mag-airsoft, hayaan nyo lang, no? Kasi, ang laki po ng tulong na magagawa sa kanila, sa pagkatao nila, ng mga lalaki, ng paglalaro ng airsoft, no? Tandaan nyo yung airsoft, is nakakawala ng stress ng isang lalaki. Alam nyo kasi ang mga lalaki, hindi naman kasi, hindi, paano ba sabihin to, hindi ba showy? Hindi pala salita, hindi pala daing. Yan ang tunay na lalaking matinong lalaki, ha. Pero may mga lalaki na panay ang daing, no? Pero mostly ang mga lalaki, yung matitinong lalaki, hindi pala daing, no? Tapos ang mga father, minsan hindi niya mabili mga gusto niya dahil sa pagpro-provide ng pangangailangan ng anak. 'Di ba? Ganun din ang mother, 'di ba? Talagang uunahin yung pamilya. Ngayon, kung yung mister nyo or yung partner nyo is nag-aasa mag-airsoft, hayaan nyo lang. Napakaliit na bagay lang ng airsoft para yung immune system niya, yung confident level niya sa sarili niya is tumaas. Okay? Tandaan nyo, sa tuwing magpa-firing ang isang lalaki at sa tuwing may hit niya yung target niya, no? May hit niya, pa. Sa tuwing may hit niya yung target niya, yung ligaya sa puso is nag-uumapaw. Yung kaligayahan sa katawan ng isang tao, ng isang lalaki is nag-uumapaw, no? Mahirap ipaliwanag, no? Kasi kung hindi ka lalaki, pero alam mo yung pag na-hit mo yung target mo, ang sarap, ang saya, ang ligaya mo mararamdaman mo, no? Sa tuwing may-hit mo yung target mo. Kaya ako, payo ko sa inyo, halimbawa yung mister nyo is nagbabalak mag-airsoft or gusto niya ng pistol or rifle, or kung maluwag-luwag ka rin kaman din, pwede mo siyang regaluhan. Nagbabalak siya, go. Pagbigyan mo, no? Kasi malaki ang matutulong ng airsoft sa pagkatao niya, sa pagkatao ng bawat tao, okay? Napakaganda ng ating mga airsoft ngayon, no? Unit ng ating airsoft, Joey Magiting of Lucena, Quezon. Napakaganda. The HK 416 Gold Edition. Gold ba matatawag to? Gold and rose gold to, no? Kaya tinawag kong gold, Kasi hindi siya tan. Ito kasi yung mga tan color. Ayan, no? Kaya tinawag ko siyang gold. It is because rose gold and gold. Yan ang color niya. Kaya gold edition by the HK 416 Giselle. Okay, makikita nyo, not the typical, the ordinary, not the na conventional na rifle na makikita nyo, no? This is powered by Giselle. Makikita nyo, ang rail niya is nasa ibabaw lang. Okay? Ngayon, Big Man, paano ko lalagyan niya ng accessories kung gusto ko? Pwede pa rin naman. Maglalagay ka ng attachment na rail dito. Dito, kung saan mo gusto, no? Not all of the time, na hindi lahat ng oras kasi ginagamit natin lahat ng rail. Okay? Actually, yung rail, isa sa nagpapabigat yun ng airsoft natin, no? So, pwede namang maglagay ka lang ng rail kung saan yung part na gusto mong lagyan ng accessories. Hindi ka obligadong lagi may rail yan, no? Kasi, isa sa ito. Kaya kung mapapansin niyo, medyo lightweight to, no? Medyo lightweight, napakaganda compare sa ibang HK416 model. Lightweight siya, napakasarap niyang gamitin kasi nga less yung rail niya, no? Okay, may black pala tayo nito. May black din ito, mga ka-airsoft. This is a gold color, rose gold and gold combination, no? Medyo dark gold nga lang siya pero still gold siya. Hindi siya considered tan. The HK416, napakaganda, napakalupit, no? Itong unit na to is special kasi ambi siya, no?
pwedeng kabilangan ka mag-release ng magazine or pwede ka rin dito kung kaliwete ka, dito ka magre-release, no? Yan ang pinakamahusay dito sa unit na to. Then, makikita nyo, front side, foldable. Rear side, napo-fold din. Okay, no? Yan ang masarap na unit na ide-demo natin ngayon. Okay, then next natin, na? Next natin, unit ng ating ka-airsoft Albert Ignas of Matnog, Sorsogon. Grabe, parehong sound to. Alam nyo ba kung saan yung Matnog? Dulo ng Bicol yan, no? Yan, yung Matnog na yan, napakalayo niyan, grabe. Pagtawid dyan, Katiklan na. Yan, Matnog Port, kaya kung tawagin nga, may Matnog Port, di ba? Pagtawid mo dyan, nandun ka na sa Katiklan, part na ng Iloilo yata, Visayas, no? Yan lugar na yan. Kaya, napakalayo niyan, no? Napakalayo niyan. Ito na, okay, ito na yung unit natin ka-airsoft, Albert Ignas. Okay, ang kanyang unit naman is the M-Lock. Ito yung sinasabi ko, Daryl, na pwede nyong i-attach. Kung mapapansin nyo, one side lang siya. Ayan, one side lang siya. Pwede nyong ilipat dito yan, pwede nyong ilipat dito, kung saan nyo gusto. The M-Lock, Lancer Tactical, napakaganda, napakalupit, napakataas ng rate of fire nito. Okay? Makikita nyo, medyo may kahabaan siya, di ba? May kahabaan siya. Pwede siyang pang-assault, pwede mo i-convert as DMR. Designated Marksman Rifle. Lalagyan mo lang ng suppressor, i-inner barrel natin, lalakasan natin yung FPS, tapos maglalagay tayo ng telescopic telescopic na scope. Pakita natin. Pasuyo yung itim na DMR. Ito? Yeah. Right now, ang setup nito is assault. Plain rifle. Ngayon, kung gusto mong i-setup siya ng DMR, ganito magiging datingan yan. Yan. Ganyan na magiging forma niyan. Tingnan nyo, naka-suppressor, naka-bipod, naka-telescopic scope, then iba rin yung yung buttstock niya, no? Ayan. Okay? So pwedeng i-set up to. Napakagandang i-set up. Napakaganda ng mga DMR kasi para siyang modern na rifle na pamalit sa sniper rifle. Hindi na siya literal na one cup and one shot. Talagang napakatindi. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig ka dun sa unit na single lang, pak! 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 Mag-DMR ka, napakasarap, mag-enjoy ka. DMR natin, pag nag-set up tayo ng DMR, 650 above yung FPS na kaya nating ibigay. Yun yung safe side, Pero depende pa rin sa mga unit, no? Meron kasi mga unit na China, let's say ENC, double bell, hindi natin pwedeng i-set up ng ganun yan no? Pag ang unit ninyo ENC, double bell, ano pa ba mga tatak na China, Saima, mga ganon, hindi natin pwedeng i-set up na, no? Pero kung ang mga unit ninyo is medyo may pagka high end, pwede. Kakayanin ng gearbox. Tatandaan nyo dito sa Big Man, mag-upgrade tayo, dun lang tayo sa safe level, no? Never tayo mag-upgrade, hindi tayo mag-upgrade ng unit na lalagpas tayo dun sa safe level. Kasi ayaw natin mapahamak yung ka-airsoft natin. Ayaw natin na may mangyaring pagsakit ng ulo or sakit ng ulo or hassle sa part ng mga player, no? Ayaw natin, okay? Unit natin ka-airsoft Albert Ignas. Ito na po yung unit mo, bossing. Ito, nagkamali ako. Si Sir Albert Ignas ng taga Sorsogon, Matnog, siya yung seaman. Okay. Si Sir Joey Magiting, ito yung ex-barangay kapitan. O, yun. Ng Lucena, Quezon Province. Okay, no? Sorry, nagkamali po. Kinorek ako, tinext ako, nag-text pa, no? Okay, sorry po mga bossing, my bad, no? Nagkamali lang po, no? Okay, Sir Joey Magiting, ito po yung unit mo. Then yung si ex-barangay kapitan. Okay, then si Sir
Albert Ignas, ito po yung unit mo, M4A1 na M-Lock, okay? By the Lancer Tactical. Then, ito yung pistol mo, the Sig Sauer Tactical version, Tactical Edition, okay? So, dire-diretso tayo mga airsoft. Dito muna tayo sa rifle. What is good and special about this? This is from the HK416 family. Expected, mabigat. Expected, solid. Expected, matindi. Okay, no? Ang unit na HK, literal na makapal ang kaha. Literal na mabigat. Literal na solid. Okay? Paano ba sabihin to? When it comes to FPS, makunat talaga ang HK. Actually, mahirap palakasin. No? Mahirap siyang palakasin based on our experience. Yung iba kasi madaling palakasin eh. Siya medyo makunat, pero pag nalaman mo na kung paano, dire-diretso na. Napakaganda na, napakasarap na, no? Literal, medyo may pagkamabigat siya, medyo mahirap siyang i-maneuver, eh, no? Oh. Kunin ko yung yung timbangan. Pakakuha nga yung timbangan. Nasaan? Nandun sa bike rack. No, literal na mahirap talaga siya makunat, no, kung tawagin natin, no. Then pakita ko lang, ay mabigat talaga, no. Pakita ko lang sa inyo yung bigat na meron tong HK na to. Wala pang battery, wala pang scope, the unit itself pa lang talagang may pagkangalay ka ng mararamdaman. Lalong-lalo na kung ikaw medyo, sorry for the word, pero nasa senior age ka na, no? Medyo mahihirapan ka, pero kung bata-bata ka, malamang sa malamang kaya mo yan. Malamang sa malamang hindi ka naman mahihirapan dyan, okay? Boss, how much po green gas at bala na .30 para sa Glock po na Taiwan? Sir Drew Miranda, mag-message ka, no, para mabigay sa iyo yung detalye. Tapos, bakit Glock lang gagamit ka ng .30? Anong purpose mo? Alam mo ba na pinapahirapan mo lang yung unit mo using .30? Kung ang unit mo Glock, huwag kang gagamit ng .30, .20, .25 ka lang. .20, .23, .25 ka lang. Hindi advisable ang .30 sa isang Glock. Okay? Tandaan nyo, ang Glock, meron lang siyang FPS na 300 to 320. Babalahan mo siya ng .30, pinapahirapan mo lang yung unit mo. Okay, no? At nagsasayang ka lang. Tandaan mo, ang .30 hindi kayang itulak ng matindi ng isang 300 FPS na unit. Okay? Ang mahal-mahal ng .30, tapos gagamitan mo siya ng .30. Ang tanong, kaya ba ng unit mo? Di ba? Mahihirapan lang yung unit mo. Hindi advisable ang .30 sa Glock. .20, .23, .25 hanggang doon ka lang. .30 is a big no. Okay? Yun. Good evening, Sir Bigman. Sabi ni Gerardo, di malanta. Oh, okay. Di malanta. Grabe, ang ganda ng apelyido ni Sir, no? Napakaganda, no? Okay, good evening, Junel Custodio. Okay. Good evening, Redimer de los Santos. Ito, si Sir Redimer, ano to, naaawa ako dito. Bakit? Tinagalitan. Bumili sa atin ng rifle to eh. Ay nag-inquire sa atin. Tapos, ang nangyari, sa iba bumili. Ang nabili niya, second hand. Okay? Ay, okay na yun, second hand na nabili niya. Ang masakit dito, niloko pa siya nung pinag-repairan niya. Okay? Kasi Sir Redimer, alam namin, kilala namin yung unit pag chop suey, no? Walang iniwan, ang sasakyan mo is ang sasakyan mo is sabihin na nating halimbawa meron kang sasakyan na Mitsubishi. Pero ang nakalagay na mags pang Toyota. Ang nakalagay na water pump is pang Suzuki. Ang nakalagay na karburador is pang Honda. Chapsuy yung nakita namin sa unit ni Sir. Nung binuksan
namin, nanlumo ako, naawa ako dun sa tao, no? Naawa ako, chinapso yung unit niya. I don't know kung saan nagbanda nagkaroon ng chapso yan, kung dun sa seller or dun sa pinagparepera niya. Pero ang maliwanag, chapso yung unit niya. Nakakaawa. Pinakawalang kwenta sa pinakawalang kwentang parts ang nakalagay dun sa unit niya. Chapsoy pa. Iba-iba. Kaya naawa ako dito sa tao na to, no? Good evening po. Ano po unit available makakaset PS at magkano set up? Will DAs, no? Bossing! Ayun, marami pong unit. Nakikita mo yung nasa likod ko. Lahat yan unit. Lahat yan malakas. Lahat yan upgraded. Nasa sayo na lang kung anong pipiliin mo. Dito sa Big Man, ang mapipili mo hindi lang basta malakas. Okay? Ang ibibigay sa iyo hindi lang basta malakas. Ang ibibigay sa iyo rito yung malakas at matibay. Durability, no? Pangit naman yung puro lakas, no? Actually, ito pwede ko tong i-700 FPS eh. Ang tanong, gaano katagal? Ilang putok ang kayang ibigay? No? Huwag kang magtanong, bossing, ng malakas. Kasi dito sa Big Man talaga lahat malalakas, no? Pero ang number one, isa sa pinaka-main concern mo dapat is malakas na matibay. Di ba? Pwede ko tong kasing lakas ng airgun, pwede ko tong 850 FPS. Kaya lang ang tanong, ilang putok lang yun? Baka bumigay siya. Di ba? Pero normally, ang isang rifle is 400 FPS to 420. Yan ang normal. Minsan itong ganito 400 FPS 420 kadalasan. Pero itong unit na to is upgraded. Ngayon makikita mo kung gaano ang inilakas itong unit na to. Okay, this is the HA416. May black version, this is the gold version. Meron din tan version. Okay? Unit to ng ating airsoft, Joey Magiting, full metal mula ulo hanggang baba. Maliban lang sa buttstock at saka sa grip. Fully adjustable. Diba? Ang setup nito ngayon is assault. Okay? All you have to do is put a holographic scope. No? You don't need a telescopic scope pag assault kasi assault na eh. Panglusuban, pangtangkihan. Itong unit na to is battery operated. Okay? So, nasaan ang battery? Tingnan ang battery. Ayun. Yan, yung itim. Nakasabit. No? Yan, okay. This unit is battery operated, okay, powered by a upgraded battery, LiPoly battery. Okay? Hindi tayo gumagamit ng ordinary, hindi tayo gumagamit ng stock. Ang ginagamit natin LiPoly kasi upgraded yung unit. Ano? One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Uy, ano to? Tingnan akong magazine. 10 magazine na 300 rounds. Okay? So, 10 times 3, 3,000 rounds. Yung one full charge. Yung battery, i-charge mo lang ng 2 hours. Hindi yan, Han. Yung isang HK dyan, yung ginagamit ko. Tignan mo dyan. Tignan mo dyan sa patunga. Wala ba dyan sa ibabaw? Wala. HP. HK yung walang cover dito sa ilalim mo. Yan. May lamang bala? Wala eh. Ba't wala lamang bala? Hindi yan. Yung isang ganyan. Yung isang ganyan. Yan. Okay? Ang battery na ginagamit natin ay LiPoly sensitive pero napakasarap gamitin. Napakasarap gamitin kung matututunan mo yung pag-manage ng battery. Okay? This battery is a LiPoly so bawal siyang ma-drain. Okay? Bawal siyang ma-drain. May indication ba, Big Man? Pag ma-drain na, wala. Tansyahan. Okay? One full charge is equivalent to 10. So, ibig sabihin, mga 8 pa lang or 9 pa lang, stop ka na, mag-charge ka na ulit. Okay? Bawal siyang ma-overcharge. Regarding overcharge, huwag mo nang alalahanin yon kasi, ano yun? Hindi na mangyayari yon dahil yung ibibigay namin battery sa iyo, ay charger sa iyo is upgraded na rin. Smart charger, nagka-cut off. Then lastly, bawal siya mag-init.
So, pag i-charge mo, make sure na wala dun sa loob. Make sure na nasa labas. Para yung ventilation is normal room temperature. Okay? So, ngayon, pasok natin. Sabi ko nga sa inyo, fully adjustable yan. Okay. Ngayon, dahil gusto mong ilagay yung battery, dito mo ilalagay sa buttstock. So, paano ba to? Grabe. Hindi ko alam kung paano to. Ayun. Ito na lang. Alisin na lang natin yung buttstock. Atake natin ito. Para ma-adjust press. Para maalis yung buttstock, atake natin to. Then slide. Yun. Okay? So, naalis kasi to eh. Kaya lang wala akong kuko. Hindi ko makahawit eh. Then, ito yung plug. Alisin natin to. Yun oh. Ito na yung plug oh. Kung saan mo ilalagay yung battery mo. Pasok natin to. Okay, then, plug natin to. Yun. Okay, yan. Hindi ko na isasara to mga Carsop, hindi ko na ibabalik kasi test fire lang naman. Single fire, rapid fire. Single fire. Okay, no? Ngayon, napakaganda. Ngayon, lagay natin yung ano. Normal nito, 400 to 410 to 420, i-chrono natin para magkaalaman kung gaano siya kalakas, no? Again, mga Carsop, naka-stage 1 upgrade ang unit na to. So, expected na mas mataas siya kesa sa inaasahan natin, no? So, this is the magazine kunin natin. Okay, pasok ko lang to. Lagyan natin siya ng 0.20 grams kasi magko-chrono tayo. Okay. Then, ito. Ang magazine natin, bubuksan sa ibabaw, then, ibubuhos. So, target muna. Then, chrono. Okay, ibubuhos. Pag napuno na po, isasara. Then, kamot. Pinakamot. Bakit pinakamot? Kasi yung ibinuhos natin, kailangan maitulak niya papalit. Kamot lang. Hanggang sa maramdaman mong humigpit, ha? Okay? So, paano mo iaano? Ma'am Sally, dun kayo, pakita mo na lang. Sa camera, ha? Both camera sana, ha? Okay, ngayon, chrono tayo, mga Carsop, no? Chrono tayo para makita natin kung ilang FPS. Makita natin kung gaano kalakas yung in-upgrade natin. Okay, no? Pasok sa unit. Tandaan nyo, ang mga electric operated is hindi kinakasa. Okay? Hindi kinakasa. Pagkapasok mo, good to go na yan. Okay? Single fire. Chrono. 539. 539. Okay? Expected ko, mga nasa 480, 490 lang. Pero 539. Grabe yan, no? Grabing FPS yan. Nako, babarilin mo yung manok, bulagta. Babarilin mo yung daga, bulagta. Babarilin mo yung... Ayun, basta. Yun na yun. Okay, firing! 533. 533 FPS. Grabe, di ba? Expected ko talaga mga ganun lang eh. Hindi ko expected na tutungtong na niya. Firing! 531. 531! Stable siya sa 530 something. Last fire. 528. 528. Oh, di ba? Isa pa. Ano yan? Nothing nga. Kaya 528 lang. 527. Pababa, patay tayo dyan. Oh. Ba't pababa? 520. Pakita mo. 529. 529. So, okay na yon, no? Okay, so, napakalakas, napakaganda ng upgrade na ginawa natin. So, demo and test fire. Ay, demo and test. Test fire na tayo. Test fire. Single fire. Rapid fire. Single. Rapid. Sarap. Unit to, Joey Magiting of Lucena, Quezon Province. Bossing, ito na po yung unit mo na i-demo and test fire natin. Napakaswerte mo rito. Okay? In-upgrade natin, biruin mo normal FPS niya 400 to 420.
napatungtong natin ng 5:30 something. 5:30. Mag-e-enjoy ka rito. 5:34, 5:35 yung lumabas, no? Mag-e-enjoy ka 5:39, sorry. 5:39, konti na lang, no? So, mag-e-enjoy ka rito, bossing. Mag-ingat lang, no? Nasa gunban stage pa rin tayo, gunban period. Maglalaro ka dun sa loob ng bahay mo, okay lang. Maglalaro ka sa garahe mo, okay lang. Maglalaro ka dun sa balkonahe mo, sa likod bahay, okay lang. Huwag ka lang maglalaro sa kalsada, huwag mo lang ibibida, huwag mong iyayabang, huwag mong ililibot, no? Nabit-bit-bit mo to kasi toys to. Pero pwedeng pagkamalan eh. 1:1, high-end replica ng tunay. Kaya pwedeng pagsimulan ng alarma, delikado. Okay? Okay. So, every time na matatapos maglaro, always release the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay sa rapid fire. Press 1 second. Then, single fire. Then, safe. Okay. Yung unit natin kay Airsoft, Joey, magiting. Ito na po yung unit mo, bossing. For packing na po. Sana matapos ngayon ni Ma'am Sally ipack lahat, pati yung mga bag, para sabay-sabay. Calling the attention of all ka-airsoft na umorder na hindi nabigyan ng bag. Ngayon po, available na po yung bag. Magparamdam po kayo, pakiusap ko lang. Magparamdam po kayo para po makuha yung info nyo at maipadala yung bag sa inyo. Ito na po yung unit mo. Sir Joey Magiting, Lucena, Quezon Province. Thank you. So, for packing and for shipping. Okay, good. Lagay mo yung orange ka. Ha? Nasaan ba, baby? Yun. Okay. Okay, next unit natin. Ito. Share done, sabi ni Redimer de los Santos. Big man, di ba mas malakas ang gas type na rifle kaysa battery? Tanong lang po. Hindi, maling pagkakaano yan, no? Maling mindsetting yan. Mahina ang gas type na rifle. Okay? Sorry pero I have to correct you, no? Mahina ang gas type na rifle. Bakit? Dependent siya sa gas. Okay? Dependent siya sa gas, kaya mahina siya. Doon lang siya umaasa sa gas. Okay? Alam nyo ba na kada putok ng isang blowback na rifle, okay, 40% lang ng gas ang napupunta doon sa bala. The rest, 60%, nagbo-blowback, nagre-recoil. Okay? Kaya, kada putok mo, 40% lang doon sa pinutok mo ang mapupunta doon sa bala para itaboy siya. The rest, mapupunta doon sa bolt para mag-blowback. Okay? Kaya, dependent siya sa gas. Maling mindsetting yan. Ewan ko lang kung sino nagsabi sa'yo niya, no? Di ba, mas malakas ang gas type na rifle kaysa battery? Tanong lang. Mali po yun. Dependent siya sa gas. Ang mga electric type, maraming pwedeng pagkuhanan ng lakas. No? Baguhin mo ang inner barrel, lalakas. Baguhin mo ang piston, lalakas. Baguhin mo ang air seal nozzle, lalakas. Baguhin mo ang cylinder, lalakas. Baguhin mo, 'di ba? Habaan mo siya, lalakas. Oh, 'di ba? Maraming pwedeng pagkuhan. Baguhin mo ang spring, lalakas. Biruin mo 'yan, ang dami mo pwedeng pagkuhaan para mag-improve yung lakas niya. Sa gas blowback rifle, dependent siya sa gas. Di ba? Yan. Ayan na. Okay. Sorry, big man. Okay. Hindi, okay lang yon. Mas maganda yung nagtatanong. At least, pag nagtatanong ka, may improve yung nasa isip mo. Huwag ka magalit. Hindi ako galit. Ganito lang talaga ang boses ko. Ganito lang. Bago ka ba rito sa page o dati mo na ako napapanood? Kung dati mo na ako napapanood, alam mo na ganito ako mag-vlog. Di ba? Hindi po ako galit. Wag po kayong wag po kayong gumawa ng sapantaha na galit ako, no? Hindi po ako galit. Ganito po lahat ng vlog ko. Okay? Pakibura yung sinabi mong huwag kang magalit dahil hindi ako galit. Baka akala nung iba talaga totoo yung sinabi mo na nagagalit ako. No? Pakibura na lang po yan. Baka bago mag-delete bago mag-block yung admin natin, no? Paki-delete na lang po 'yan, no?
Dati na, big man, alam ko na kasi sanay na ako. O, yun naman pala eh. Di ba? Sanay ka naman pala. Matagal ka na palang follower. So, alam mo na hindi ako galit. Di ba? Alam mo na normal ko to. Di ba? Ayun. Dati ka na palang follower, eh, alam mo. Ayan. Thank you, sir. Thank you, Sir Aldrich, for deleting. Kasi baka isipin ng iba, ganun na galit. Hindi ako galit. Ganito lang talaga ang boses ko, no? Kasi, bakit ko nilalakas yung boses ko? Kasi hindi na ako gumagamit ng mic. Okay? Kasi, actually ito, papakita ko sa inyo. Ayan. I have different types of mic. Ayan, oh. Meron pa akong JBL. Oh, in-sponsor to ng isang ka-airsoft. Meron pa akong GoPro na mic. Okay? Akin na pa yung ano ko diyan, mic na anong tatak ng DJI. Pakita natin, no? Alisin mo na sa bag. Ayan, akin na dito. Dalawa ang mic ko na JBL, parehas in-sponsor ng mga ka-airsoft. Meron pa akong GoPro na mic, okay? At saka meron ako ng DJI, ang pinakamahal na mic sa pagbablog. Okay, ayan. Yan, okay, yan ha. Pero hindi ko siya ayan, DJI yan ha. Hindi ko siya ginagamit, it is because, naiirita ako kasi may nakasabit dito. Okay? Kaya, no choice ako, kailangan, lakasan ko na lang yung boses ko para mag-register sa cellphone. Okay? Ilang percent na lang ba to? Look, charge mo nga muna. Type C. Type C. Parang nalobat tong isa. Sige, pa-charge muna to. Buti na ipalabas ko. Grabe. Dali, pa-charge na. Ayun, okay ha. Hindi po ako galit, tandaan nyo. Kailangan ko lang lakasan, kailangan ko lang isigaw, kailangan ko lang ibuo kasi hindi ako gumagamit ng mic. Although I have a different types of mic. Ayan, makikita nyo, meron akong mga mic, kaya lang hindi ko nga magamit, no? Kasi naiirita ako, lumalaylay yung t-shirt, di ba? Ganun. Kaya pagpasensyahan nyo na. Hindi naman ako pwede mag-vlog na hawak ko yung mic. Tulad ng ibang vlogger na itinututok na gano'n. Paano ko hahawakan yung barrel kung hahawakan ko yung mic? Di ba? Kaya, ayun nga, mga airsoft normal natin to, no? Okay, Lucas, pakikuha tong mga mic na to. Okay, dako na tayo, no? Albert Ignas, Sorsogon Matnog. Ito na po yung unit mo, bossing. Dire-diretso na natin. Unbox na natin, no? Minsan, sir, order ako sa iyo ng fully upgraded. Big man, ako yung nagtanong. I know, hindi kita makakalimutan. Ikaw yung nagtanong regarding sa IREX, kung maganda ba yung IREX. At salamat sa Diyos, nasagot ko naman po ng tama, ng kompletong detalyado, di ba? Okay, so let's begin. Albert Ignacio, ito yung pistol mo. What is good and special about the Sig Sauer Tactical? Okay? Sig Sauer Tactical is powered by a 9mm sa tunay. So, replica siya ng tunay. 9mm din po siya. Panapat sa Glock, panapat sa CZ, panapat sa mga 9mm level category. Beretta, Glock, different models of Glock, di ba, ZZ. 9mm pare-parehas yan, no? Ngayon, normally, ginamit to ng mga US SAP, di ba? Special Action Forces ng US, ng Canada. Normally silang gumamit ito. Kaya sumikat to, naging effective. Bakit? Kung makikita ninyo, sakto lang ang laki niya. Halos kasi laki lang ng Glock. Very lightweight. Napakaganda. Napaka eksakto nung size niya. Actually, perfect na perfect to kung ang gagamit is babae. Pero kung lalaki, medyo nagiging nalaalangan lang ako, no? It is because sobrang liit ng grip niya. Diba? Or baka sadyang malaki lang yung grip ko, no? Ayan, napakaganda niya. Kung, hindi siya full metal. Hard polymer ang baba. Para nga siyang Glock, eh.
Kasabayan to ng mga CC Shadow 1. Diba? Kasabayan ng mga Glock 17. So, way back, nung time na yon, talagang naging effective ang hard polymer. Dahil nga lightweight. Okay? May rail siya for the upgrades. Naka-optic front, napakaganda. Orange na optic front. Then, conventional iron sight yung likod. Okay? Wala siyang magwell. Plain and simple. Actually, 2 colors available for this. One tan and the black edition. No? Kung mapapansin ninyo, wala rin siyang hammer. Hammerless siya. Kaya nga parang Glock siya. Di ba? Pantapat kay Glock. Hammerless, wala. Wala rin beaver. Walang magwell. Talagang pure and simple. Ngayon, nagagawa niya yung purpose niya. Ano? Anong purpose niya? Para hindi pahirapan yung owner niya, yung gumagamit sa kanya. Napakaganda, napakalupit na sidearm. Okay? Although, learn to how to manage your expectations, hindi siya ganun kalakas katulad ng mga Glock. Pero still, kaya niyang gawin yung trabaho niya. Okay? This unit is capable only of one types of gas. Hindi siya pwedeng CO2, hindi rin siya pwedeng 14 kg. Ang compatible sa kanya, 12 kg lang. Subukan mong gamitan ng 14 kg, warak. Subukan mong gamitan ng CO2, warak. Hanggang 12 kg lang to. Okay? Kasa natin, ang unit naka-fine tuning, naka-trigger job. Okay? Upgraded. Fine tuning and trigger job at ayaw mag-open slide. Ayun. Okay. Fine tuning, trigger job, yun ang upgrade niya. Hindi siya naka-fix. Okay, sorry. Naka-fix outer barrel na. Ayan, wala na siyang kalog. Ayan, walang kalog. Hindi tulad nung iba na may kalog pa. Ito, wala na. Ayan, okay. So, let's begin. Kuha tayo ng silicone oil. Siyempre, silicone oil natin nung magazine niya. Magazine. This is the magazine. Output valve, inlet valve. Press the valve, then spray. Okay, after that, inlet valve. Okay. Ma'am Sally, 12 kg. Tapos kunin natin ng unit, ang Sig Sauer, ang Glock, ini-sprayan sa ibabaw para hindi magasgas. Kasa, ilock manually, sprayan ng nozzle. Okay. After that, release, then rest. Kunin ang magazine, gamit 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. Okay, nilagyan natin 2 seconds. Bakit 2 seconds lang? Kasi upgraded tong unit. Since upgraded yung unit, hindi mo kailangan ng maraming gas. Sa amin, ina-upgrade namin yung unit. Sa amin, ang unit is paano ba sabihin ito? Sa amin, ang unit ay mag-e-enjoy ka dahil matipid. Hindi ka mamumulubi sa gas. No? Normally, naggagas yung iba 5 seconds, 10 seconds, 7 seconds. Ganon din kami dati. Pero nang malaman namin kung paano at ano yung ina-upgrade, 2 seconds na lang kami mag-gas. Okay? Then, syempre, lagyan natin ng bala using our reloader. Hatakin pa baba, put your right thumb here, then, pump lang tayo. Okay, after that, sige, medyo dagdagan natin. Okay. Okay? Ganyan ang proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right, left, right. Alternate, in short. Para walang mispeeding, walang BB jump. Pasok sa unit, malakas. Kasa. Ready to fire. Okay? Firing po tayo. Firing! Kita ba ako sa camera? Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? So, napakaganda, napakasarap na unit. Ang daling iputok. Boss Big Man, ano pinagkaiba ng K-Series tapos sa B-Series? K-Series, sa B-Series, halos walang pinagkaiba. Design lang. Ang K-Series may gilit. Meron pa ang R-Series eh. Di ba? May gilit, may ano ba yun? May hasang. Kumbaga sa isda, merong gilit dito sa ano no. Design lang pero wala pinagkaiba yan, no? Ganun pa rin ang system niyan. 2011 system, design lang talaga, okay? So, unit Atika Airsoft, napakaganda, napakalupit. For packing and for shipping. Ay, sandali. Meron pa palang gasto. Okay, so ito. Meron pang gasto, nilagyan lang natin 2 seconds. Yung 2 seconds kasi sa Big Man, napakadaming ipuputok kasi upgraded.
Ilan pa sa tingin nyo ang pinutok, ang maipuputok nito, no? Yung unit mo, kung hindi mo sa amin binili, malamang hindi naka-fine tune, hindi naka-trigger job yan. Malakas yan sa gas. Baka yung 2 seconds na ilalagay mo, kaya lang niyang pumutok ng 15 BBs. Di ba? Pero sa amin, yung 2 seconds, tignan natin kung ilan ang ipuputok. Magpaputok na tayo, let's say 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 seconds mo, sinuklian niya na ng 30 rounds. Kaya pa kaya? Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Yung 2 seconds mo, sinuklian na niya ng 40 seconds. Malamig pa. Ibig sabihin, meron pang gas. Okay? Sinuklian na niya ng 40 rounds. Sorry. Yung 2 seconds mo na gas, sinuklian na niya ng 40 rounds. Tignan natin, baka meron pa. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. 50 rounds. Grabe, di ba? Yung 2 seconds, sinuklian na niya ng 50 rounds. So, ano pa nga hanapin mo? Di ba? Talaga mag-i-enjoy ka. Di ba? Boss, ano ma-recommend mo na high kappa pistol? Lahat ng high kappa, mare-recommend ko sa'yo. Depende na lang kung ano yung kaya ng bulsa mo. Ang mare-recommend ko sa high kappa, yung upgraded ang kunin mo. Pag kukuha ng putyo-putyo na unit, gawang Lunes, sirang Martes, naghanap ka ng mura, after 1 week, mapapamura ka. Okay, no? Dito sa Big Man, ang unit upgraded. Dito sa Big Man, ang unit naka-fine tuning. Dito sa Big Man, ang unit naka-trigger job. Walang stock unit dito. Okay? Ang lahat ng unit dito, upgraded. Performance level, performance category. Tulad ditong unit na to, 2 seconds lang nilagyan ng gas, pumuputok na siya ng 50. Tingnan natin, baka meron pa. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5, tip 6, tip 7, tip 8, tip 9, 60. Grabe. 60 rounds para sa 2 seconds. Tuloy pa natin. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 70. Mahina na. Grabe, aabot na 80, oh. Grabe. Nangawit na lang ako, kaya tinigil ko na, no? Pero nakita nyo naman, aabot ng 80, 70, pwede na yun, no? 2 seconds mo, na gas, pinapaputok, 70 rounds. Ganun katipid, ganun kaganda ang unit sa Big Man, okay? Unit Ate Carasop, Albert Ignas, Sorsogon Matlog, ito po yung pistol nyo. Si Sir Albert ay isang seaman, okay? 3 days pa lang siya rito sa Pinas, so tinupad niya yung wish niya, narigaluhan yung sarili niya. Okay? Next unit. Unit pa rin ng ating Airsoft, Albert Ignas Lucas. The Lancer Tactical M-Lock. Okay? Ano to? Pwedeng assault, pwedeng DMR. Kasi mahaba siya. Okay? Pwedeng i-set up. Fully adjustable. Okay, then foldable. Okay. Itong unit na to is masasabi kong napakasarap. Isa sa gusto ko. Bakit? M-Lock siya. Ang unit na M-Lock, gusto ko kasi, mapapansin nyo to ito. Itong palad ko, kaya kong hawakan siya na pag-aabutin ko siya. Actually, sobra-sobra pa. Ayan o. Yung kuko ko, tumutungtong pa rito sa daliri ko. Ayan o. Ayan o. Okay? So, kayang-kaya ko siyang akapin. Compare dun sa mga ibang unit, papakitaan ko kayo ng unit na malalaki, na matataba, Ito talagang favorite ko, mga M-Lock, Halimbawa ito. Ito. Mapapansin ninyo, hindi ko man siya maakap. Ayan, hindi mag-abot yung daliri ko. Di ba? Yan ang mga sinasabi ko. Tingnan nyo. Hindi mag-abot yung daliri ko. So, medyo hassle. Okay? Medyo hassle siyang hawakan, Okay na, yung nalagay. Medyo nahahaselan ako, pero mapapansin ninyo, ito, nag-aabot yung daliri ko.
Ayan, no? Naaakap ko. So, napakasarap ng, in fairness ha, ang ganda ng media ng internet. Walang labi. Walang lag. Wala akong lag dito. Ang ganda ng ano ko, ng connection ko. In fairness ha. Ayan. Napakaganda, napakalupit, napakasarap nitong unit na to. Okay? Fully adjustable. Okay, then equipped with safe, single fire, and rapid fire. Okay, ngayon, lagyan natin ng battery. Hatakin natin ito pababa. Slide it down. Kunin natin yung plug. Okay? Then, pasok yung unit, pasok yung battery sa plug. Ganun pa rin ha. Li-poly battery upgraded. So, panoorin nyo pa kung paano yung proper na pag-maintain ng battery. Okay? So, firing. Single fire. Rapid fire. Grabe. Sarap. Kaya ako pinaputok na matagal kasi ang ganda ng rate of fire niya, no? So, ito yung unit. So, okay. Lagyan natin ng bala. Magazine pala. Magazine, okay. Lagyan ng bala. Okay. Pakawalan natin 0.20. 0.25. Lagyan natin ng 0.20 para ma-ikrono natin. Okay then. Kamot. Ganun pa rin ha. Ang magazine, binubuksan, binubuhusan. Then, sara. Pag puno na, kamot para yung pinasok na bala, maitulak papanik. Sa yung chrono, paki-on. Okay. Upgraded po itong unit na to. So, normal FPS, 400. Tingnan natin kung ilang FPS. Okay. Upgraded to. Firing. Wala. Sige. Okay. 489. 489. Normal FPS 380 to 400 pero 489, 490 na rin. Firing. Same. 489. Firing. 481. 481. Okay, firing. Ang sakit yan ha. Hindi pwede pang game to ha. Kahit yung kanina yung HK hindi pwede pang game yung mga ganyan ha. Normally 400, 420, 450 pwede pa yata on some pero 489, 490 hindi pwede. Okay? Firing. 484. 484. So, nasa 480 something, upgraded. Okay na yun. Napakaganda, napakasarap niyan. Okay, firing na tayo. Single fire. Rapid fire. Single fire. Napakasarap. Unit ng ating Airsoft Albert Ignas. Sorsogon, Matnog. Isang pistol, isang rifle. Okay? Napakaganda nitong unit, napakasarap. Every time matatapos maglaro, always release the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. First 1 second. Then, single fire. Nalaglag yung battery ko, visit. I-re-rest ka na lang, inalaglag ka pa. Okay. Rapid fire. Then, single. Ulit. Then, safe. Put it back to safe. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Grabe. Napakaganda. Napakalupit, no? Biyahe! May biyahe tayo Cavite. May biyahe Cavite. Silang Cavite and Tansa Cavite, no? Yung mga taga-Imus, taga-Naik, taga-Maragondon, taga Bacoor, Molino, etc. Dasmariñas, lahat ng parte ng Cavite, magpabook na po kayo, no? Pupuntahan ko kayo, marami akong dalang unit, tawag po kayo, okay? Laguna, Batangas, lahat kayo, tawag kayo, no? Kuya Bigman, gaano kalakas yung SCAR? Depende sa SCAR, AEG ba or GBBR? Kung GBBR, 380 to 400. Kung SCAR na electric, 400 to 420. Yun lang talaga ang normal na lakas. Wala kayong mabibiling unit na all stock na 600 FPS na 500 FPS. Wala kayong mabibili. Ang lahat na mabibili nyo is below 400. Okay? Ano mas malakas? SCAR na electric, SCAR na GBBR. Mas malakas ang electric kasi marami kang pwedeng pagkuhanan ng upgrade. Ang SCAR na GBBR dependent sa gas. Hindi ko sinasabing pangit ang GBBR. Kaya lang kung ikaw yung tao na naghahangad na malakas, huwag ka mag-GBBR. Kasi ang GBBR,
putok ka ng putok, pahina ng pahina. Bakit? Kasi lumalamig yung gas sa magazine. The more na lumalamig ang magazine, the more na lumalamig ang loob ng system, the more na humihina ang FPS ng isang GBBR. Okay? Kung ikaw yung tipo ng tao, gusto mo malakas, huwag ka mag-GBBR, mag-electric ka. Okay? Yun. Bilis ng sagot, no? Good evening, Bri Lusabia. Okay, ang pogi mo ngayon, Kuya Bigman. Naku po, mas pogi ka sa akin, Sir Denmark. Boss, ano po mo? Okay. So, wala na magtatanong, mga Airsoft, para masagot natin. Unit to ng ating Airsoft, Albert Ignas of Sorsogon, Matnog. Ito na po, for packing and for shipping, meron na po tayong bag. Okay? Meron na po tayong bag. Paalala ko sa lahat ng hindi nabigyan ng bag na naging client namin lately, mag-PM na po kayo para po, Ayan na, marami na po ha. Yung mga hindi mag-PM, walang hindi mag-PM. ayun, yung mga hindi mag-PM, hindi namin, 5 na to. Lima na, o yun. Para maisabay na po, no? I think, kung di ako nagkakamali, kailan tayo nawala ng bag? Ano na, 1 month? 1 month. Hindi, parang ano eh. Hindi, End of naman. January eh. Oo. End of January, wala na kaming bag. Tama? The whole February, wala kaming bag. Pero dumating na, ngayong last week. No? Total of 68 ka-airsoft yung ina-expect namin. Okay? Naka 68 client kasi kami mula nung February. No? 68 client ng, ano yun ng airsoft. Ng Check. unit. Ng unit. Total of 102 client tayo di ba? Oo. Yung nasa record ni Shane. For the month of February, total of 102 clients kami. 68 doon is unit. The rest, gas, BBs, oil, magazine, etc. Accessories. Pero yung sa unit, yung kailangan namin bigyan ng bag is 68. Okay? Ang nag-update pa lang is 5. So, ang dami pa. 63 pa yung kailangang ipa-shipping na bag. Okay? Kaya mga Airsoft, kung nanonood ka at walang bag na naibigay sa'yo, mag-message ka na para makuha mo yung bag mo. Okay? Tactical bag yun by Bigman. Gaano rin kalakas yung GBBR? Ayun nga, sinabi ko na po. GBBR 400 and below. No? Ang scar. No? Ngayon, gusto mo mag-airsoft? Pili ka on the spot, magpabook ka. Huwag kang bibili ng GBBR kung gusto mo malakas. No? Kung gusto mo malakas, huwag kang bibili ng GBBR. Kung gusto mo rat-rat, huwag kang bibili ng GBBR. Ang GBBR, 30 rounds lang ang laman ng magazine. 300 rounds ang EEG. Okay? So ito, unit natin kaya sa ano yung ma-recommend mo? Ano yung ma-recommend mo yung po na malakas na unit? Lahat pwede ko i-recommend eh. Depende sa kakayanan mo, depende sa kapal ng bulsa mo, boss. No? Kung magre-recommend ako, hindi naman pala abot din yung budget mo. Kaya hindi tayo dapat mag-usap sa comment section eh. Di ba? Dapat mag-usap tayo, mag-PM ka. Ang hirap mag-usap sa comment section kasi hindi ko naman alam yung budget mo eh. Baka bigyan kita ng malakas, bigyan kita ng low next, biglang hindi mo naman pala kaya yung budget mo. Sayang yung pag-uusap natin. Ang pinakamaganda niyan, mag-PM ka, ibigay mo yung info mo, tatawagan ka namin. Tatawagan ka ni Ma'am Sally, ipapaliwanag sa lahat, no? Ang hirap para lang tayo nag-uusap ng papasok ka na lalabas kaliwa rito sa comment section, di ba? Kung gusto mo ng unit na malakas, nakadepende yan sa kapal ng bulsa mo. No? Mahirap kasi kung bibigyan kita ng malakas pero budget meal, baka 10 putok ka lang or 1 buwan lang yung unit, warap na. Di ba? Doon tayo sa unit na malakas pero quality. Doon tayo para gagamitin mo para wala tayong samaan ng loob. Di ba? Pag kasi pinilit mo sa akin na gusto mo malakas pero yung base unit mo is budget meal, kutsa baka 1 week lang tayo mag-uusap, then the rest galit na tayo. Kasi, visit ka na sa akin dahil binigyan kita ng unit na warak agad. Di ba? O yun, no? Ayan, basta gano'n, no? Mag-message kayo kung interesado kayo para po maibigay sa inyo yung buong detalye.
Ngayon, kung nangangapapa kayo, kung ano yung gusto nyo, gawin nyo, magpabook kayo. Pupuntahan ko kayo. 50 pirasong ang pistol na dala ko. Mamili ka on the spot. Okay? Guys, thank you and have a blessed day. May lakad pa ako. Okay, no? May lakad pa ako na kailangan asikasuhin, pero magpapaalam muna ako sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yan po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you po! Bang!